Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yo, magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel, One Up Power. Yan mga master, mayroong update sa atin si Atty. Libayan, no? Patungkol sa kaso na sinampa ni Rapi Tulfo, yung multiple cyber libel. Hindi, yung cyber libel na sinampa ni Rapi Tulfo kay Atty. Libayan at syempre sa amin ni I Am Sean Wayne kasi kami yung et al doon. May update si Atty. Libayan patungkol sa kaso. At yun din mga master, sa mga alam na siguro to ng buong kabatas community. Buisit talaga to mga kumag na to, no? Grabe, nagpakalat sila ng fake news na si Atty. Libayan daw patay na. Grabe talaga to mga to. Wala nang magawa ang mga putik. Grabe. Grabe na yung pagpapakalat nila ng fake news, di ba? Dati death wish lang. Ngayon, talagang pinatay na. Pero nagulat din talaga ako mga master. Pero ako hindi talaga ako naniwala kagad. Lalong-lalo na yung na si Atty. Libayan na may live siya. Sabi ko, fake news to. Pero di talaga ako kagad naniwala. Pero nag-alala ako kasi bakit magpo-post sila ng ganun? Kaso nga lang, yung account kasi, hindi na kagad real, hindi na kagad kapanipaniwala eh. Yung yung account na yun eh. Putik yan eh. Alata talagang troll eh. Kaya hindi kagad daw naniwala. Pero nag-alala pa rin ako. Kasi nga, paano kung totoo nga? 'Di ba? Pero nga lang, bakit hindi lumabas sa community? 'Di ba? Dapat mauuna yung community, syempre. 'Di ba? Kung totoo man yun, 'di ba? Pero fake news na fake news talaga, putik. Pero ang lala lang ng ginawa nila. Lala lang, no? Hindi nakakatuwa yun, putik kayo. Visit kayo. Takbong malala talaga kayo, mga visit kayo. Yan mga master, panoorin natin tong video na to, no? Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat. At napapansin nyo ba, may hawak tayong gitara. Magko-contribute ako doon sa natin, sa parody natin, no? Medyo nahihirapan lang ako kasi medyo matagal talaga ako, no, na hindi nagigitara. Busy kasi sa trabaho, kaya may gitara naman dito sa bahay, sa kasama ko to dito sa kwarto. Ang lang, hindi ko lang din nagagamit kasi nga nakakatamad. At yun, syempre meron tayo ngayon yung parody natin at kailangan natin mag-contribute doon, di ba? Gagawa tayo ng parody na kanta at pinapractice ko pa. Tapos yung lyrics naman, medyo hindi naman sobrang mababago yung lyrics. Parang pa rin doon sa original. Sa chorus lang ako sa chorus lang yung binago ko. Maikli lang naman. Basta makapag-contribute lang kasi nga, syempre, natin yan parody natin yan, no? Parinig ko sa inyo yung sample, no? Kung sino ang nakakaalam ng kanta ng parokya ni Edgar na Mr. Suave, yun. Ang hirap niya lang talaga sabayan yung kanta sa gitara. Nahihirapan ako. Kasi nga, medyo matagal akong hindi nagigitara. Parinig ko sa inyo yung sample. Okay. Ang problema ko lang din pala, itong mic, kailangan ko itutok dito sa gitara. Tapos pag nagsasalita naman ako, yung mic naman, hindi maririnig yung boses ko. Basta gagawin ko na lang ng paraan yan pag recording na, okay? Parinig ko lang sa inyo yung sample. Ay, mali. Mali agad, mali. Mali ka agad, putik yan. Ulit. Take two.
ba yan? Mali-mali. Putik, nakalimutan ko na rin talaga kasi. ulit. Take 3. Peperpekin ko lang para iparinig sa inyo. Yung kasi yung sa gitara nasasabay ko yung kanta kaya hirap na hirap ako, no. Pero pa-practicing ko yan para ma-master. Take 3. Okay. Di ba? Nagkakamali kasi talaga ako. Nalilito ako. Medyo hindi ko pa talaga kabisado nga. Pero mamastering ko yan para makasali tayo doon sa parody. Simple lang naman yon. Medyo mahirap lang, no? Kasi nga medyo na standby sa pagigitar. Yun mga master, panoorin na natin to. Alright, yan. Magandang Yan. Pag nakauwi tayo ng Pinas, pag hindi tayo na oblo, yan, makakapag-gitara din tayo ng electric. May electric din ako sa Pilipinas. Amplifier lang ang wala. Sira na yung amplifier ko bago pa lang ako umalis. Na-acid ako Bago pa lang ako umalis, yung amplifier ko, wala na. Sinira na ng mabait. Pinagpuputol-putol na yung wire, buisit. Pag di kasi ginagamit, binabahayan buisit. araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, mag-chill muna tayo ngayon, no? Kasi mahirap kapag Nakabuhay lang. kabubuhay mo lang. Buisit. Talaga ito mga kumag na to, no? Hindi ko naman sinasabi na tulponatics yun, no? Kasi nga, sa tingin ko nga nag-comment na siya dito sa YouTube channel natin. Pero hindi ko lang sure kung siya ba talaga yon. Pero kasi yung profile pic niya, natatandaan ko yun eh. Hindi ko lang alam kung siya rin yun, di ba? Pero grabe lang. Grabe gumawa ng fake news ang putik. Kabubuhay mo lang mga kabatas natin. Alam nyo, ano ba yung balita? May Tara. pinakalat nga sila mga kabatas natin. Well, tignan ko kung saan galing yung mga mga news na ito. Pero I caught wind of this mga kabatas natin after nung preliminary investigation hearing with Raffy Tulfo. Ang nangyari kasi mga kabatas natin, doon sa preliminary investigation hearing, doon sa cyber libel case na final ni Raffy Tulfo, di ba nag-file siya ng complaint affidavit? Ngayon, Di ba? Nag-file sila ng magpa-file daw sila ng complaint affidavit. nag-file ako ng counter affidavit. Siyempre, ang susunod, Yun pala, nalito ako. Di ba nag-file sila ng complaint, tapos nag-file din kami ng counter affidavit, tapos sabi, magre-reply daw sila doon sa counter affidavit namin. Pero, ito, ngayon, doon, magpa-file siya ng reply affidavit. mhm. Ang nangyari, mga kabatas natin, noong nag-hearing kanina, sinabi nung kanyang mga abogado na hindi na daw sila magsasubmit ng reply affidavit. So, Hindi na sila magre-reply. Hindi na kami pinag-aksayan ng oras ni Aiden. Hindi, joke lang. Pero bakit yan hindi na sila nag-reply, no? Sa bagay, choice naman nila yan. Pwede naman talaga silang mag-reply, pwedeng hindi, di ba? Pero hindi na nga sila nag-reply, no? Hindi na kami pinag-aksayan ng oras ni Aiden. May hearing pa sa Senate. Visit, no? Pero, yun na nga, choice nila yon kung ayaw nilang di ba? Karapatan naman ni Raffy Tulfo yun, di ba? ibig sabihin nun, hindi na rin ako magsasubmit ng rejoinder. Okay? Hindi na kami magsasubmit ng rejoinder kasi nga hindi na naman na sumagot si Raffy Tulfo sa counter affidavit namin. Well, naisama ko naman na lahat. Ganun kasi mga kabatas natin, no? Yun ang sa akin. Kaya yung mga Tulfo natin, sinasabi nila na Guinness World Record daw yung counter affidavit ko. Sobrang ikli lang daw. Sobrang ikli lang naman din ang complaint sa akin.
Ano bang gusto nyo? Di ba yung mahaba, sobrang ikli lang talaga ng complaint sa akin mga master, no? Hindi nyo pa kasi nakikita eh, no? Pero pag darating tayo papakita natin yan. Pero sobrang ikli lang kasi talaga ng complaint sa akin. Tapos nanghihingi sila yung mga tulponatics, nanghihingi na dapat habahan ko yung counter ko. What the heck? Pero, yun na nga, pagdating naman sa mga counter affidavit, kung ano naman yung totoo, di ba? Dapat kung ano yung totoo. Di ba? Ang kare-resurrect ko nga lang yung mga kabatas natin, putik yan. Alam Angas talaga, no? Ganda talaga pag naka-electric, no? Pag-uwi ng Pinas yan. Magaganyan din tayo. Gusto ko na umuwi. nyo, marami kasing nagsasabi na kapag kayo ay gagawa ng isang counter affidavit, huwag nyong ilagay lahat. Tapos ilagay nyo lahat eventually doon sa magiging rejoinder nyo. Sa akin, iba naman mga kabatas natin. Kailangan nandun lahat. Pero syempre, meron ka dapat nire-reserve din na pang-rebat doon sa kanila. Kaya lang, tandaan naman kasi natin mga kabatas natin, whoever accuses must prove. So ibig sabihin yan, kapag kayo yung nagkakaso, you should rely on the strength of your evidence and not on the weakness of the defense. Tama naman. Yun kasi ang maraming pagkakamali ng maraming abogado din. Okay? Mamaya, maglalabas ng walang kwentang depensa yung kanilang... maglalabas ng walang kwentang depensa yung kanilang mga kinakasuhan. Okay? Ngayon, itong mga taong ito, mga kabatas natin, iisipin nila anong klaseng depensa yan. Tandaan nyo mga kabatas natin, even in probable cause, especially in proof beyond reasonable doubt, you should rely, or the prosecution, or the judge, or the prosecutor will rely on the weight of evidence of the accuser. Hindi ho doon sa depensa. Kaya pag titignan nyo, especially sa preliminary investigation, kahit nga hindi sumagot yung tao na inaakusahan, pwedeng ma-dismiss yung kaso sa preliminary investigation kapag hindi sapat yung ebidensya. So ganun nga yung nangyari mga kabatas natin, no? Yun. Kahit di naman pala sumagot, no? Pero yun na nga, hayaan na nga natin yan dahil gumugulong na naman din yung kaso. O mga tulponatics, hintayin nyo na lang yung magiging resulta kung papasok ito sa korte. Magsaya kayo. Putik yan. Tinatakot nyo kami lagi na makukulong na. Di ba? Tinatakot nyo ako na huwag ka na umuwi. Mag-renew ka na lang ng kontrata mo dyan. Mukha ba talaga kaming takot mga tulponatics? Ha? Tanong ko sa inyo. Mukha ba talaga kaming takot? Putik yan. Bakit kami matatakot? Kung alam naman namin yung pinaglalaban namin. Visit talaga, no? Di ba dapat matakot yung tao na gumagawa ng hindi maganda? Di ba? Kasi kami, hindi naman kami gumagawa ng... Pangit ba yung ginawa namin? Visit? Naku mga tulponatics. Mananawa na lang kayo. Kaka-comment ng ganyan. Hindi nyo kami madadala sa ganyan. Hindi nyo kami matatakot sa mga comment nyo na sasabihin nyo na makukulong na kami. Si Rapi Tulfo nga convicted yan ng libel. Nakulong ba yan? Isip! Ay, mga tulponatics talaga kayo. Tandaan nyo, sa criminal case, hindi, wala na. Wala na tayong aanin dyan. Yan na nga, basta pagdating sa kaso, diba? Hintayin na lang natin kung ano yung magiging resulta, no? Pag na-dismiss, happy-happy. Pag pumasok, happy-happy ang mga tulponatics. Matinding pangangasar ang gagawin ng mga yan, sigurado ako. Dati death wish lang. Ngayon, pinatay na ako mga kabatas natin. Maikli lang naman yung ni Atty. Libayan patungkol doon sa sa update. Pero
Ano lang naman kasi nga, yun na nga yung update lang naman yun hindi na sila sasagot doon sa counter affidavit, 'di ba? Bali diretso na 'to, no? Titignan na kung ano, dire-diretso na. Kaya maikli lang. Ewan ko kung sinong parang pasimuno nito mga kabats natin. Pero pag nakikita nyo dyan Pero sa grabe talaga yung ginawa na itong, sino kaya itong tao na to? Putik yan. ano no, sa pinalabas ko nga, ito mga kabats natin, ginawan ko nga ng thumbnail. Para lang ito na lang yung may pakita ko. Kasi nakalagay dito, Teacher Mark Big Nose. Nakikita ko na Ayan. Alam ko talaga nakita ko na yung Teacher Mark Big Nose na yan. Mukha yan, si Teacher Mark yan na inedit yung ilong niya, pinalaki. Grabe, di ba? Buisit talaga to mga to. naman itong Teacher Mark Big Nose na to na nagko-comment naman talaga at anti-libayan talaga yan. Dito, sabi niya, may mga kabatas po ba dito? Malungkot po na balita, si Attorney Libayan po ay pumanaw kagabi lang. RIP po Attorney Libayan. Grabe, no? Ito sa comment section. So mga kabatas natin, sabi ni Joe Martinez, anong ikinamalitay ni Attorney Libayan? It's sad. Sabi ni 88, Teacher Mark Bignos namatay dahil sa sakit o gaya ng broadcaster. Sino yung sinasabi nilang broadcaster? Yung Si ano? Si Johnny Walker, di ba? Yung grabe talaga. Habang naka-live, binira, no? Pinataob. si alam natin yon, si Percy Lapid, di ba? Percy Lapid tsaka si Johnny Walker. Ngayon mga kabatas natin, Buti pa si Atty. Libayan, no? Mga tulponatics. Gitara lang ang pinapaiyak. Di ba? Hindi kagaya ng iba dyan. Iba yung pinapaiyak. Visit. Di ba? Si Atty. Libayan, pinapaiyak gitara. Yung iba, pinapaiyak babae. My goodness, 3 years. Tinago. 3 years. Hindi sinabi na may asawa pala. Putik yan. Di ba? Ano sabi ni Barbara? Ang sakit-sakit daw nung nalaman niya. Tama ba? Yung ba yung pagkakasabi niya? Pero sabi niya, di ba, masakit yung nangyari sa kanila ni Sir Rapi. Kasi hindi niya alam na may asawa pala. Putik yan. di natapos yung preliminary investigation hearing. Binalitaan ako ng secretary ko kung anong nangyari. Tapos nagulat ako, tumatawag siya sa akin. Hindi ko nasagot. May ginagawa ako eh. Mamaya nag-message siya. Ang message niya sa akin, okay lang ho ba kayo, sir? Sabi niya sa akin. Tapos mamaya nag-message din si Kayo. Sabi ni Kayo, nagtatanong din kung okay ako. Ngayon, nag-send yung secretary ko, yan nga, mga messages. No? Marami pa yan, hindi ko na linagay para hindi matakpan yung mukha ko. Hello, totoo ho ba napatay na si Attorney Libayan? Ma'am Rose, condolence, may usapan na po ba sa wake ni Attorney? Paki-inform po kami ni Mrs. Tingnan niyo yung ginawa niyo. Kung sino ka man, tignan mo yung ginawa mo. Visit ka. Grabe ka. Gumawa ng fake news, hindi maganda. Tingnan mo, pati yung mga ibang tao tuloy naabala pa. Pag gagawa mo ng fake news na yan. Yan ho yung mga lumalabas na o yung mga nare-receive na messages ng opisina namin. Tapos, pati si Julie Licop, mga kabatas natin, may nagsabi rin sa kanya na patay na rin daw ako. Marami sila, mga kabatas natin. Tapos, Gusto mangyari ng mga to. Grabe, no? Pati kay Ma'am Julie Licop, may nagsasabi ng ganun na patay na daw si Atty. Libayan. Not good! Kung sino ka man, kung sino man kayo na nagpapakalat ng ganyan, hindi maganda. Tandaan nyo, may Diyos tayo, may karma. Okay? May karma.
Matakot kayo sa karma. May mga condolences na akong nakukuha na mga na mga messages. Alam nyo, this is, mga kabatas natin, this is on a different level. Kasi ito nga, yung sabi ni BMSB, gagi paano kumalat agad. Ang nakakashock dyan, mga kabatas natin, no? Today is the day of our preliminary investigation. Parang sinabay, no? 'Di ba? Oo nga, no? Kung nasa Pinas ako, nandun din pala ako. Sayang. Pero siguro nandun si I Am Shanway, no? Hearing with Raffy Tulfo, okay lang naman. Hindi nga sila nag-submit ng reply. 'Di ba? So hindi na rin kami magsasubmit ng rejoinder. Ngayon, sa social media, pati doon sa Nandun kaya si Idol? Pero sa tingin ko wala si Idol, no? Wala naman nabanggit si Atty. Libayan na nandun si Raffy Tulfo, eh. Tsaka nga, di ba may hearing sa Senado kanina? hindi nga sila nag-submit ng reply. 'Di ba? So hindi na rin kami magsasubmit ng rejoinder. Hindi na rin kami magsasubmit. Hintayin na lang talaga yung desisyon. Ngayon, sa social media, pati doon sa opisina, pati yung sa paligid namin. Yung mga tao doon, nagtatanong-tanong din. Yun din ang nakakapagtaka, BMSB, paano kumalat agad? Ano? Ano ba to? Isang grupo? Sabi rin sa akin ni Kayo, nagkaroon daw ng Sabi ni Journey to Understanding, magandang opening para sa remaining 3 LS today, Attorney. Alright yan, welcome sa isa na namang live stream. A live stream. Hindi na death wish ito, death na talaga. Pinatay Literal na. Ngayon, si Kayo, sabi niya, nagising daw siya. Yan, nabasa ko sa message niya. Tapos parang dun sa mga karmado, nag-meeting daw sila. Parang may emergency meeting. Parang inaalam kung totoo nga yung nangyari o hindi. Grabe, no? Ang hindi ko talaga maintindihan, mga kabatas natin dito, kung gaano kabilis kumalat yung balita na yon. Itong comment ba na ito, Jerry, itong comment na ito ni Teacher Mark Big Nose, ikaw nag-forward sa akin ito eh. Saan galing ito? Kaninong live stream ito? Ang bilis. Alam nyo, sa social media, sa opisina, doon sa mga kliyente ko, kumalat yan. Ganun kabilis, eh, no? Bilis na makarating sa kanila. Hindi ko maintindihan. Gitara ang pinapaiyak ni Atty. Libayan, yung iba babae. Mga Tulfonatics. Power tayo dyan, man up. Sa ABS-CBN ito? Grabe, no? Doon pa talaga nag-comment, eh, no? Para lang mapansin ng todo, no? Sa ABS-CBN nila kinoment yan? Maganda dito ipa-NBI, no? Para malaman na yung gumagawa ng ganyan, no? Masampulan. Hindi maganda, eh. Namimiss ko na rin talaga yung tunog ng electric guitar. Kasi yung nasa Pinas din ako, mga master. Pag nabuboard din talaga ako, ganun lang ang ginagawa ko, electric guitar. Tamang paiyak lang. Ganun nila ginawa. So pati sa YouTube ng Itbulaga yan, nagko-comment din sila. Grabe, no? Kaya pala ang bilis na gano, ang bilis kumalat. Sabi ni Joe Forjas, Attorney, kung ako sa'yo, kampi ka na kay Idol Raffy para maambunan ka ng salapi. Ang problema natin, Joe Forjas, hindi ko sinasanto yung salapi na yan. Tama. Di namin sasantuin yung pera na yan. Kung ano yung bibigay ng Diyos, yun lang yun. Sabi niya, yap, may isang kabatas na nanonood kaso nung nakita namin natabunan na yung live chat. So, ang nangyari,
sa Eat Bulaga, tapos sa ABS-CBN, kino-comment nila ito. So parang doon nila pinakalat yung fake news. Nang didistract ata attorney, sabi nila. Well, alam nyo, kung dinidistract nila dito, dinidistract nila ako no nonsense, isang malaking kalokohan na naman ito. Isang malaking kalokohan na naman ito. Dito mo lang malalaman talaga yung ugali nila. Alangan naman ang naglabas dito, kaarmado. Alangan Malabo. namang kayubi o kabatas. Malabo. Hindi kami gagawa ng ganyang klaseng ka-fake newsan, no? Mga tulponatics, no? Hindi ko sinasabing mga tulponatics yan, no? Pero alam ko talaga itong ang ano na to, grabe to mag-comment din kay Atty. Libayan. Tsaka nga ano talaga to, anti-attorney Libayan. Itong Mark Bignos na to, nakikita ko din yan eh. Alam ko talaga, no? Nag-comment na yan dito nang hindi rin maganda yung comment. Or blinak ko na. Pero grabe lang, putik yan. Ganyan sila magpakalat ng fake news. Hindi maganda. Di ba isipin nyo, sa mismong YouTube channel pa, ng isang malaking show, na maraming nanonood, syempre maraming makakapansin sa comment section. Live chat, di ba? Sa ABS-CBN din. Hindi nyo boy. Grabe kayo. O sabihin na natin hindi ampalaya ang naglabas nito. 'Di ba? Ini-embrace na nila yung ampalaya nila eh. O sige, yakapin nyo lang yan. Ganyan talaga pag kulubot yung ano. Ayoko na ituloy. Pero, Kulubot yung ampalaya. Kulubot naman talaga yung ampalaya. Wala namang makinis na ampalaya eh. pero, kung may gagawa nito, di ba? Imposible namang kabatas. Sobra. Kasi dito man lang sa nag-comment na ito, nagko-comment na ng matagal ito eh. Advocacy daw eh. Oo nga, yan ang advocacy. Ganyan ba yung advocacy nila? Pero, yun ang ano eh. Yun ang hindi ko maintindihan sa kanila. Pero, malamang hindi naman galing sa kanila ito. Kanino kaya galing? Sino kaya ang puting ahas na yan? Itim na ahas pala. Pero grabe lang talaga mga master, no? Talagang sobrang pangit ang ginawa nila. Hindi maganda, di ba? Siyempre, pinag-alala na naman tayo. Visit talaga itong no, ako kasi talaga, hindi talaga ako naniwala kagad, lalo na galing sa isang account na hindi naman kapanipaniwala, di ba? Kaya hindi ako naniwala. Pero mag-aalala ka pa rin talaga, di ba? Isipin mo, no? Yung mga tao na nakakilala kay Atty. Libayan, siyempre nag-message na naman na totoo ba yung gantong klaseng kwento, ay gantong news na patay na daw si Atty. Libayan, di ba? Visit, di ba? Grabe lang, no? Grabe sila gumawa ng fake news. Hindi maganda talaga yung ginagawa nyo, no? Kung sino ka man, itigil mo na yan. May karma, pag bumalik sa iyan, magsisi ka, di ba? Lagi nyong isipin ang pagsisisi lagi nasa huli yan. Di ba? Huwag kang gumawa ng pangit sa kapwa mo, huwag kang gumawa ng hindi maganda, di ba? Kung ano lang yung issue, yun yung pag-usapan, di ba? Hindi yung gagawa ka ng issue na sobrang pangit na hindi naman katotohanan, di ba? Fake news, putik yan. Yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin at panoorin nyo na lang tong video ni Atty. Libayan, no? Ang title ng video na to ay ang kalagayan ni Atty. Libayan pagkatapos ng PI sa Rapid Tulfo cyber libel case. Dahil magpapatugtog si Atty. Libayan dito ng gitara, no, sa bandang dulo. Magpapaiyak si Atty. Libayan ng gitara, no? Buti pa si Atty. Libayan ang pinapaiyak gitara. Samantalang yung iba, di ba, mga tulponatics, babae ang pinapaiyak. Tsaka yun na sa update sa kaso, hindi na sila nag-reply, no? Hindi na magre-reply sila Rapid Tulfo sa counter affidavit na pinasa namin. Bali, wala na, hindi na sila nag-reply, okay? Malintayin na lang natin yung
ano dito, yung hatol ng prosecutor, no, ng piskal, no, kung sino man yung hatol dito para kung ipapasok ba to sa korte, di ba? At least hintay na lang tayo ng resulta. Okay? Wala nang susunod pa para mag-reply pa kami para sa rejoinder, di ba? Hindi na. Yan mga master, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa nanonood nating video. Ingat po kayo palagi. God bless. Abush. Yeah.